kundi ang bawat isa ay maging magandang halimbawa sa mga tulok, aral at salita ng Diyos. Atin din itong isama sa ating mga panalangin ang nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaalawan na sina Elder Manalo, Rafael Perlas, Marshall Saludes, Choma Bel Himongala, Teresa Joy Recania, Randy Rey, Trish Ann Ferial, Ranel Sales, Arwin Sales, Marico Richmond Magsano, Yana Villavicencio at Marvel Perlas. Magsitayo po ang lahat at ating pumawiin ng pambungad na awit ng may kagalakan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nagayag sa iyo, lahat ng nasa tangari, nababalik mo at walang umiling na narinig sa iyo. Linisin mo mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami dapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo yung parang Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang manawa ay tulad ng una. Ibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili sa dalawang utos na ito ay napapalupang hukot o sa nagkaturuan ng mga propeta. Magsilupon po ang lahat. Pagsisihan po natin ang ating mga pag-aasawa sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kami nung pisal sa iyo, Diyos, na mapangyarihan sa lahat ng masanto at isa, na kami nagkasalan sa aming naisip, sa aming nasabi, sa aming mga nagawa sa kalitan namin gawin, at ito'y sarili namin kamalian. Kaya Sinasama namin sa iyo, Diyos, na kawalan kami, at sa lahat ng mga santo, ay panalangin kami sa iyo, Panginoon Diyos. Amen. Bawan kayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan, pagtubahan sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.
Tayo'y manalangin, O Diyos na mapangyarihan at walang hanggan na awa. Loobin mo kami, O Panginoon, sa araw-araw ng iyong banal na Espiritu, upang magbukas sa aming kaisipan at sa aming puso upang makita namin ang tunay na saloobin at hangarin, lalo higit sa mga aral mo at mga salita mong patuloy na ipinapahayag sa amin, upang kami bukas pusong makasunod sa layunin mo, maglingkod at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Atin din isama sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang karawan, lalo higit na sina Ildin Manalo, Rafael Perlas, Marie Cialo Saludis, Jumapil Limungana, Teresa Joy Ricanya, Randy Marie, Christian Pilian, Rael Salis, Arvin Salis, Marco Richmond, Magsano, Yana Villavicencio, Marvelio Perlas. Nawa o Panginoong Diyos ay patuloy mo nawa silang pagpalain at gabayan upang sa araw-araw, O Diyos, mapuspos ng iyong kagalakan, kalakasan at higit sa lahat ng kasaganaan ng buhay. Akin din, O Panginoong Diyos, amin din dinadalangin itong aming mga kapatid na may karamdaman, lalo na sina Maylin Villavicencio, Erison Pidilino, Brody Saludis, Narcisa Frias, Eduardo Manalo, Wilma Pirir, Gilberto Mianzares. Nawa, O Panginoong Diyos, ay ipagkaloob mo sa kanila ang kalakasan at kagalingan. Din sa aming patuloy ng mga panalangin, may pagpasalamat ng Diyos, lalo higit sa aming mga kapatid na patuloy na naglilingkod sa iyo at sinusimbahan, ang First San Dimas Sponsors. Pagpalain mo po nawa, O Panginoon, itong iyong mga anak na naglilingkod upang sa kanilang paglilingkod, O Diyos, mapuspos na iyong kalakasan, kagalatan at kasaganaan ng buhay. Ang lahat ng iyong aming dalangin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon na buhay at nagahari ka sa mo at ang banal na Espiritu, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa mga pagbasa. Unawarin at sundin ang mga aral ng Diyos upang magawa ito ng tama, sapagkat ang turo ng Diyos ay pundasyon nito ng kabutihan ng buhay, upang sa patuloy na pamumuhay sa mundong ito ay maging halimbawang buhay sa kanyang mga salita at maging huwaran sa iba upang maging inspirasyon sa lahat na sumunod at manampalataya sa Diyos. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 4 sa unang talata hanggang talata 2 at talata 6 hanggang talata 9. Ngayon, O Israel, pakinggan ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuro ko sa inyo upang mabuhay kayo ng matagal at mapasa inyo ang lupain ibinigay sa inyo ni Yahweh. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Unawain ninyo at sundin mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at pag-unawa. Kaya't masasabi nila, ang dakilang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinang Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anong oras liban kay Yahweh? Aling bansa ang may makatarungang tuntunin at kautusan tulad ng ibinigay ko sa inyo ngayon. Ngunit mag-ingat kayo. Huwag ninyong kakalimutan o babaliwalain ang mga bagay na inyong nasaksihan habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ito ang salita ng Panginoon.
sa salita nakikita, kundi sa gawa. Sapagkat nakikita ang kabuluhan ng ating pagsamba at pananampalataya sa pamamagitan ng ating pakikitungo sa kapwa. Kaya pagsikapin na ang kabanalan ay magkaroon ng buhay sa araw-araw upang magkaroon ito ng kabuluhan sa ating mga sarili bilang mananampalataya. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Santiago sa unang kabanata, talata 17 hanggang talata 27. Ang lahat ng mabuti ay ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Niloob niyang tayong maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo maging pangunahing higit sa kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maiangat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran ninyo ang inyong malulunging gawa at alisin ang masasamang asal. Napagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito ay pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa. Dinadaya ninyo ang inyong sarili, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sinusunod, dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin, at pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumawa at hindi siya katulad na nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala niyo man na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ang relihiyon na dalisay at walang duni sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanyang kahirapan, at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Ito po ang
ang banal na ebanghelyo na ayon kay San Marcos, Kabanata 7 sa unang talata hanggang talata 8 at talata 14 hanggang talata 15 at talata 21 hanggang talata 24. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. May mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi po na naghugas ng kamay sa paraan na ayon sa turong ginana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggang hindi nakakapaghugas ng kamay ayon sa mga turong ginana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke na hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang nilalang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman ng mga saro at mga sindang kanso. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iyon. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw na kayo. Gaya ng kanyang isinulat, pagalang handog sa akin ang bayan ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupuri pagsambang ginawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang kasamang isipang nag-udyok sa kanya, na makiapit, magnakaw, pumatay, mahalunya, magbubot at gumawa ng lahat ng mga kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po, Panginoon.